Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako si Angel Lorraine ng Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng ngayong umaga ay matutunghayan natin ang isang istorya na pinamagatang A Challenge to Moses' Spiritual Authority na matatagpuan sa mga bilang Kabanata 12, versikulo 2. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin narinig ni Yahweh ang usapang ito? Ito po ang verse at tayo po muna yung dumako sa maiksing panalangin. Lord, gabayan niyo po kami sa isang umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa kalakasan at sa katagumpayan niyo sa mga buhay namin. Mga Panginoon, sa pagninilay-nilay namin sa araw na ito, itulungan niyo kami na hindi kami maligaw at maintindihan namin lahat ng nais niyong iparating. Maraming salamat po. Sila Moses, Aaron at Miriam ay mga magkakapatid. Ngunit naitalaga ng Diyos si Moses upang mamuno at maging propeta nilang maghahatid sa kanila sa lupang pangako. Si Moses ay naging pinuno nila buhat na sa Ehipto, kaya't gayon na lamang kanyang gampanin sa bayang ito. Ngunit di pa rin maaari sa iba nitong mga kasama ang duda at pag-aalinlangan sa kanya, gaya ng ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Ito'y maaaring tulad natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. May mga taong kukwestiyon sa atin at magiging laban sa atin nang dahil sa ating pagsunod pananampalataya. Ayon sa Mateo 24:9, pagkatapos ay pagkapopotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Si Moses ay leader ng kanyang bayan na hinirang ng Diyos at sa kabila nito ay nagawa siyang pag-usapan ng kanyang mga kapatid tulad sa atin. Dahil sa ating pananampalataya, kahit sarili nating kadugo at kaibigan ay maghahamak sa atin. Dahil sa mundong ito ay walang makikitang tama ang mga tao, kundi ang Diyos lamang natin ang siyang makakabatid ng ating mga tinatagong gawa. Ayon sa mga Hebreo 4:13, walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Gaya na lamang ng usapang ito na narinig ni Yahweh. Ito'y naging hamon lalo kay Moises bilang propeta, lalo na ito'y mula sa kanyang mga kapatid. Ngunit alam naman po natin na kasangga ni Moses ang Diyos. Kaya't katulad ng niya, wag natin at wag tayong magpatinag sa mga ganitong sitwasyon, bagkus magpakatatag at magpakatibay po tayo sa lahat ng panahon at sa mga panahon ng pagsusubok. At sa ating konklusyon na matatagpuan sa Romans 13:1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya't mabuting example si Moses sa pinuno o leader sapagkat gayon man ang nangyari sa kanya, inusig man siya o hinamak siya ng kanyang mga kapatid, ay nanatiling mapagpakumbaba at mahinahon siya. Kahit na binigyan siya ng kapangyarihan ng ating Diyos na mamahala. Naway ang bawat isa sa atin, may katungkulan man o wala, ay dapat nating tanawin ang kanya-kanyang nating gampanin sa gawain ng Diyos. At tulad ni Moses, tayo ay manatiling mahinahon at magpapakumbaba dahil meron tayong Diyos na nariyan upang tayo tulungan at ipagtanggol sa mga umuusig sa atin at may nakahanda siyang kaparusahan sa mga ito. Kaya ito lamang po ang maiksing mensahe para po sa ating lahat. Maraming salamat. At gayon pa man, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa langit. Malaya po ninyong i-share ang mga bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga.